yung installed capacity natin. Mr. Chair, can Yes, Yusek ma'am. Guevara answer? She's the supervising undersecretary for power. Thank you. Mr. Chair, 30,000 megawatts po yung ating installed. Yung dependable po, okay po. Megawatts. And then Yung we're ating saying dependable dependable is, is 27,000 megawatts. yung consumption po natin. Ang peak po natin is about 19,000 megawatts po. 19. Apo. So, Mr. Chair, kung ang dependable natin is 27,000 megawatts, ang consumption lang naman natin is 19. Hindi, sobra-sobra ang ating capacity, di ba? Mr. Chair, palagi po tayong, hindi po natin pwedeng tawaging sobra-sobra kasi po nakikita namin yung... Hindi, mathematically, sobra-sobra talaga. opo. Okay. Yes. So, anong problema? Ang problema po natin, ang ating mga planta, pagka na, they go on So, forced they are not outage. dependable. Kasi sinasabi mo, dependable eh. Something that you can depend on. Yes. Tapos sasabihin mo sa akin, may problema yung mga planta natin. So, hindi sila dependable. Ano talaga yung dependable? Terminology po kasi You yung should dependable. know. Opo. Pero kunyari po sa ating, the way that we look at it, Hindi, wag kunyari. if you look at the outage Real rates, tayo eh. Oo. opo, yung pong ating 19 gigawatts na need, nasusupplyan po yan ng ating mga supply, Hindi, ng mga teka muna. generators. Nasaan yung hindi dependable? Yun ang, kasi yun ang problema eh. So we should at least produce 19 gigawatts, di ba? Kasi yun ang demand eh. Yes. I mean, logically. Logically, pero Nasaan ang problema? Kasi yung 27 na ito, yes. napakalaki. Meron tayong sobrang 8,000 megawatts. So itong problematic na ito, ano ba ginagawa natin? Ba't di natin ma-address? Palagi na problema si Sharon Garin. Opo. Ang mga planta po kasi hindi located in one location. Pati po yung mga consumers natin hindi in one Alam location. na natin lahat Opo. yun naman. Hindi naman pwedeng ilagay mo lang sa isang lugar Yes. yun. Alam na natin yun. Ang sabi ng chairman natin ng energy, kailangan major overhaul ito. Hindi yung usap na lang tayo ng usap. Tayo rin nagkikita-kita every year. Pero hindi natin nahihit yung problema eh. So meron tayong, essentially, meron tayong 8,000 megawatts na sobra. They appear to be sobra talaga. Ganda sana ang advantage natin. Pero bakit hindi, yun ang striking natin. Anong problema nung dependable sana eh. If we do something about it, baka maging dependable. Let's say half of it, hindi na yung 27. hindi na yung 8,000, maski na yung 4,000 na lang. May sobra ka pa rin. What do we do? Try mo nga. Mr. Chair, tama po kayo, Mr. Chair. Yung 8,000 na dependable, ang iba dyan hindi talaga dependable kasi nasisira palagi yung iba. Hindi Now, talaga dependable. hindi Because dependable. hanggang ngayon, we are struggling. Yes. Lahat po ng presentations na narinig ko this morning, they're about our struggle. Yes, sir. Our continuing struggle to ensure quality, reliable. Affordable. Hindi, wala mo din affordable. Wala mo na. Mamaya na tayo ron. Ang sinasabi ng batas, quality, reliable, meron pang isang word eh. O, paano ang gagawin natin? Puro struggle na lang po eh. Mr. Chair, for example, sa Luzon ang dami-dami nating planta. Secure pala. Okay. Secure. Quality, reliable, and secure. Isipin mo, the law is sufficient in itself eh.
talagang sinabi niya sa atin, these are the things that we must do in order to secure our requirements for electricity. For example, Mr. Chair, sa Luzon, daming planta natin from Bataan to Batangas, no? Pero ang Visayas, iba rin yung characteristic ng Visayas. Kahit marami sa Luzon, limited lang man ang linya. So, pag in-assess mo yung Panay, wala, kulang talaga doon. Kailangan iikot pa siya. So, today, I understand may problema talaga. Today, we are assessing every region sa Visayas, Mindanao and Luzon. Saan ba yung kulang na ano? Kasi hindi tama yung sinabi ni Yusek, hindi kasi nakaspread out ng maayos yung mga power plant natin. So, now, pinapa-review ko ulit ang energy plan para tignan saan ba yung mga regions na kailangan may base load pa tayo or saan kulang yung mga transmission natin. Those are things na kaya kahit mathematics siya na tama naman, sobra-sobra tayo, pero actually yung design may kulang pa talaga, Mr. Chair. So we're working on that. Mga 2 buwan na namin ina-assess, nagra-run kami ng mga simulations, and we'll have it ready hopefully by the end of the year, Mr. Chair. Kasi, Mr. Chair, talagang napakahirap intindihin. 27,000 megawatts. It's only a matter of maximizing this because this is dependable. Yung 19,000 megawatts naman, this is the peak load eh. Hindi na, sa buong panahon, sa buong araw na, hindi naman peak 19 eh, di ba? Ano yung base load? O, 12,000 lang. Imagine mo 12,000 lang, Mr. Chair. You have a dependable capacity of 27,000 megawatts. Hindi tayo dapat namang problema eh. Maski pa paano mo kwentahin ito, madam? Notwithstanding the fact they're all located, siyempre naman kasi island tayo eh. But what we need to solve this problem. Kasi sana kung ang pinag-uusapan, manipis na manipis yung ating difference between the supply and the demand. Hindi po eh. I don't think you can justify this. This is 27,000 megawatts. Dependable sana. So issue lang, gawin nating dependable kahit na yung kahit na yung kalahati lang. And then yung 19,000 megawatts is only the peak. Yung baseload mo is only 12. So maski pa paano mong kwentahin ito eh. Alam po ninyo, hindi ko makalimutan yung China eh. Yung Three Gorges Dam. Siguro this is, nasabi ni ang chairman natin ng energy, we need to shake up. Bakit sila isang dam lang? Ang dami nating pwedeng gawing dam. We have how many islands, Madam Secretary, in this country? The Three Gorges Dam in China supplies more than 1/2 of the requirement of mainland China. Isa lang. That's about 25,000 megawatts. Reliable. Tayo, meron lang tayo isang ganun. Hindi na tayo siguro mag-hearing every year. Ito yung dapat nating. Kasi, okay, meron tayong requirement sa renewable. Kahit ano pong gawin natin sa renewable, hindi po siya magiging kasangkapan para sa baseload. Renewable energy, hindi siya pwedeng dependable facility for baseload. Very, very fleeting po yan. Wind, solar, maganda lang po yan sa salita. Di ba? Yun po yung ating pinipilit na, gawin din natin po yan because of our issue on environment. Pero yung baseload po natin, teka muna, ano po yung energy mix natin dito, Madam Secretary? Dito po sa 27,000 dependable capacity, ilan ang coal? 43.7% po. 11,800 megawatts. Ilang percent, ma'am? 43.7%. 43%. Diesel. Ang diesel,
Oil-based po is O oil. 2,880, 2,684 megawatts. 9%. 9.9. 10% sabihin Apo. na natin. Ano pa po yung ibang fuel natin? Natural gas, 15.2%. Saka renewable, 31.2%. 15% ang natural gas po. Renewable. 31.2%. So that makes up 100% already. Yes. So talagang hindi po tayo makakaalis talaga sa coal sa ngayon kahit ano pong gawin natin. For now. Di po. Kahit na sabihin natin itong pinakamaruming fuel natin, ang sa ngayon, dito pa rin tayo. Ano po? Opo. Unless yung natural gas natin, pagbaligtarin natin siya ay maging 43, Masyadong mahal po. meron naman tayo rito, kaya lang hindi natin malaman kung makakakuha pa tayo, hindi na. Talagang wala na tayong sources ng natural gas, madam. May bago pong mga wells. Mr. Chair, we have contracts pa mga bago ngayon eh. Pero siguro mga 5-7 years pa yan at pwede siyang mag-produce for us. Medyo late lang tayo Thank you po. Mr. Chair, meron po tayong Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee, IAEECC. Ito po ay na-create under Republic Act 11285. Tama po. Encouraging all government entities to install and utilize solar PV system or any equivalent renewable energy technology in their government-owned facilities. Bakit po ang title encouraging? Mr. Chair, if you allow Undersecretary Marasigan can Ikaw may kagagawa na naman ito, ha? Sige, tira. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Marcoleta. Under the Energy Efficiency Act, yes, it's mandatory for all government agencies. Hindi, to- nakalagay nga, encouraging. It's not Sir, mandatory. mandatory, sir, yung 10% reduction ng kanilang Hindi kasi ang energy title, consumption. encouraging kasi. Opo. Alam mo, you'll be guided by the title. Pag sinabi mong ini-encourage mo lang, may option eh. Hindi siya talaga tutupad eh. Pero pag sinabi mong mandating, wala kang option kung di sumunod eh. Tama. Tama po. Kasi halimbawa, in-encourage ka lang ng tatay mo. Nung bata ka pa, ligawan mo si ganito. Mukhang ayaw mo. Meron kang gusto, di ba? Hindi ka susunod. Pero sinabi niyang, kasi lalo na nung panahon mo, pag sinabi ng tatay o ng nanay, hindi pwedeng hindi tayo sumunod. Eh. Ganun ang Pilipino eh. Pag sinabi mong mandating, nandun yung puwersa ng batas eh. Di ba? Tama po. So, kaya ganun po yung aking ina-emphasize, Mr. Chair. Ito, nakalagay, the solar PV system or equivalent RE technology to be installed must initially supply at least 20% of the agency's electricity requirement. O nangyayari na ba ito? Yes, Mr. Chair. Hindi, Honorable. nangyayari na ito. Meron na pong nag-i-install. O malayo yung sagot mo, pare. Sinasabi ko na nga sa iyo huwag yung encourage eh. Pag minandate mo, lahat sila, this is addressed to all agencies eh. Para sasagot mo, meron na po. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng 20% ito eh. At least. Ngayon, kung magawa niya 25, 30, di lalong maganda. So itatanong ko nga kasi it has been more than 2 years, sir. Puro tayo resolution. So ilang ahensya na ang napakabit ng solar panel o katumbas na renewable? Yeah.
Ilan na? Meron po kaming 8 project na na-install na. 8 pa lang. Yes po. Ilan po ba ang ahensya na ina-address nitong resolution na ito? Sa ngayon po, pangkalahatan po yung ginagawa natin. Kaya pero nga, yung, ilang ahensya po ang na-address nitong resolution ang na ito? rollout po kasi natin ay per region at binubuo pa natin yan under the Government Energy Management Program kung saan po mandatory po yung minimum 10%. O yung ginawa niyong mandatory, 10%. Ang sinasabi ng resolution, 20%. Paano? Bakit ganon? Kayo mismo, hindi niyo sinusunod na resolution eh. Kaya nahihirapan ng kasasagot ang ating sekretary. Ang 10% po kasi is the reduction in their consumption. So isang tool po yung pagtatayo ng mga renewable energy like solar rooftop installation para matulungan sila sa reduction. Pero hindi naman po ibig sabihin nun is hindi na sila mag-a-apply pati. So ilan po yung tinarget natin, more or less, agencies? Sa ngayon po talaga nasa rollout pa lang po kami at including the local governments naman po ang kasama na namin. Kaya nga, Mr. bigyan mo ballpark, ilan po ang agencies na tinatarget nitong resolution na ito? Mr. Chair, dapat yan lahat, no? Kaya nga, Pero, mga ilan? Minimal pa lang ang nagawa. Kasi, ang process yan, mag-audit kami, magmumowa, may audit sila, titignan namin yung mga pumbilya, tapos i-advise namin kung anong solar ilalagay, no? So, right now, we have agreements with DOH, I think, ongoing And yung some CHED, LGUs. TESDA, and then some LGUs dito sa Metro Manila with Valenzuela, Navotas, Makati, we're entering to agreements para ngayong year sana may maumpisahan na siya full scale. But we cannot just say to all agencies, so i-reduce nyo kasi they need our technical assistance na rin para malaman nila anong aircon yung lalagay nila, anong bumbilya. So with the limited capacity that we have, it's small compared to the whole whole of government. Yeah, alam ko Mr. po Chair. yun, Madam Secretary. Kaya ko lang tinatanong if it is addressed to all agencies para lang malaman natin gaano tayo kabilis, gaano tayo ka-slow. Let's say X number of agencies. Ngayon, ang sabi mo after 2 years, ilan yun? 6 o 8 pa lang nakapag-comply. So you have, let's say, 1,000 agencies as the targeted universe. After 2 years, ay 6 lang ang nakakomply. So you have baka 28 years ang abutin natin bago natin makover. Yan sinasabi ko, ganun tayo kabagal. Kaya hindi rin natin mafe-feel pagka ganun eh. Sayang naman yung initiative kung hindi naman pala magagawa ng ganun kabilis. So nasasayangan lang yung effort natin. Kaya ko po tinatanong, if this is the way to not only to economize but they produce their own electricity to help each other, sana nakikita natin ang sustainability, yung manageable sana. Hindi ganito po na ang nakikita natin, nakaka-discourage, imbes na nakaka-encourage po eh. Yung waste to energy, Madam Secretary, hindi naman po bago ito eh. Meron na tayong 9513, yung Renewable Energy Act of 2008. Ito may mandate na rito, Yusek Marasigan, hindi ba? Opo. Pero ang sabi ninyo, sa ngayon, 13 WTE projects pa lang. Tama ba ito? Mr. Chair, 13 nga kasi hindi viable yung ibang Kaya nga, negosyo 13, nila. ano? Although your department greenlit the same as of 2022. So that was 3 years ago. Pero out of the 13, 6 lang ang operational. Yusek Marasigan. Kasalanan mo na naman ito.
Bakit ba napaka gusto mo yung number na 6? Tingnan mo kanina yung PB system, 6 lang ang ano. Ngayon, ito na naman, WT, 6 na naman ang nagko-comply. Mabuti pa ang NEA, alam mo, wala akong may tatanong sa kanila eh. Kasi ang NEA naman kasi, sa kaibahan ng iba, ito, huwag kayong magagalit. Si Mr. Almeida, kahit na busy yan, kung minsan ite-text ka niya, Sir, kumusta ka? Meron ka bang mga issue na ganito, ganyan. Yung parang pinapaalalahanan ka eh. Pero si Yusek Marasigan, kahit minsan hindi ako tinext yan. Para nalalaman sana na nagkakausap man lang tayo. Alam mo ba, napakalit ng problema ng bansa natin sa electricity? Eh, lalo naman ang ERC. Mamaya po, babalikan ko kayo. Commissioner Digal, kayo po ay isa sa mga alam kong siyang pinaka-cooperative sa ERC. Sinasabi ko na sa inyo. Very reliable, very consistent. Pagka tinext mo yan, hindi pwedeng in less than 2 minutes sasagutin ka niya. Hindi kagaya ni Coco Nograles. 2 araw bago ka sagutin. Ako, mabilis ako No, si chairman. Kaya naman sa tuwing naghihiring kami, kahit kaming 2 na lang, hindi ko iniiwanan ito eh.